Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi na namin masikmura. Ito ang maring pahayag ni Walter Manalansan, isa sa mga nagpakilalang ex-marine at dati umano nagtatrabaho kay Zaldico. Sa panayam kay Jessica Soca, ugnay ng controversial affidavit ng grupo na naglalaman ng mabibigat na aligasyon, ay kay Manalansan hindi na raw nila kayang tiisin ang mga umano'y irregularidad ng kanilang nasasaksihan, particular ang sinasabing pagdadala ng mali-malitang pera na di umano'y napupunta sa ilang matatas na opisyal ng personalidad. Sa kabila ng pagkwestiyon sa kanilang kredibilidad, kabilang ang mga pahayag mula sa ilang ahensya hinggil sa kanilang service records na nindigan ng grupo na totoo ang kanilang salaysay. Nang tanungin sila ni Jessica So kung handa silang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanilang paglalantad, malinaw ang kanilang sagot. Yes ma'am, hanggang kamatayan po, iyan ang ilalaban po namin. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sibakin muna sa pwesto ang lahat ng mga taong pinangalanan na tumanggap ng mali-malitang pera mula sa nakaw sa kaban ng bayan. Ito rin yung panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos ng panindigan ng ex or 18 ex-marines ang kanilang testimonya na talagang totoo ang kanilang sinabi na marami ang mga nakaw po ngayon sa pwesto ang tumanggap ng pera mula sa nakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin. Ito ang matining pahayag ng grupo ng mga nagpakilalang dating Marines matapos silang tanungin ni Jessica So kung handa silang harapin ang anumang posibleng mangyayari kaugnay ng kanilang affidavit. Sa gitna ng controversy, bumabalot sa kanilang isinusumiting salaysay na naglalaman ng aligasyong may ilang matataas na opisyal na personalidad umanong tumanggap ng mali-malitang pera. Diretsahan nilang sinabi na handa silang panindigan ang kanilang mga sinabi anumang mga kapalit. Tanong, handa ba kayo? Sa panayam, binanggit ni Soho na may nauna ng lumanta sa Senado na si Orly Guteza, ngunit ito umano'y binakbakan dahil dito ay diretsahan ang tanong ni Soho kung handa ba sila sa posibilidad na mangyari sa kanilang parehong sitwasyon. Sagot ng grupo, sabay-sabay at walang pag-alinlangan, yes ma'am, hanggang kamatayan po yan, ilalaban po namin. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, kayo ang makabagong bayani mga 18 Marines. Tunay na may katuturan ang inyong pantindig para sa katotohanan at katarungan. Kahit mahirap ay patuloy kayong lumalaban hanggang kamatayan, talaga ang laban. David ang Gulayat, ang laban pero salute sa mga magigiting na mandirigma at gabayan kayo ng amang dakilang Diyos na lumikha at makapangyarihan sa lahat dahil ang lalabanan at babanggay ninyo ay mga higante halimo ng mga big fish at mastermind sa mandarambong sa kaban ng kasalukuyang administrasyon. Great warriors, great defenders of the right doers versus wrongdoers. I salute you, sirs. If DOJ won't listen to your plea to be heard, it's sending a message that the liars will no longer be condemned as tellers of lies. Sila ang totoong matatapang, walang mas, walang maleta, just risking their own lives for the truth to prevail para sa bayan. End quote. News po ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, may nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Okay, Supreme Court, ito na yung article published sa politico.com. Supreme Court asked to compel Senate to release draft flood control mess report. The Supreme Court on Monday has been asked to direct the Senate Blue Ribbon Committee to make public the draft report on the flood control mess. Ito yung nakasulat sa petition. The right to information under Article 3, Section 7 of the Constitution is not a gift from the state to the citizen. It is a guarantee that citizen holds against the state. It is time
this honorable court enforce it. Yan po ang nakasulat sa 26-page petition for mandamus and certiorari. So, petition for mandamus and certiorari filed by lawyers Eldridge Marvin Aceron, Sikini Labastilla, and Purificacion Bartolome Bernabe. Wow! 1, 2, 3 lawyers. With this, the petitioners asked the Supreme Court to issue a writ of mandamus that directed the Senate Blue Ribbon Committee to release the full, complete, and unredacted text of the draft partial committee report on the flood control project's investigation as it existed on or about February 3 to 4, 2026. They filed the petition after the Senate Blue Ribbon Committee wrote to them a February 23 letter that denied their February 4 request for the public disclosure of the report. Because of this, the lawyers also asked in their petition that the Supreme Court issue a writ of certiorari that will annul and set aside the February 23 as Blue Ribbon Committee letter for being issued with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in violation of petitioner's constitutional right to information under Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution. With the annulment and setting aside of the Blue Ribbon Committee letter, the petitioners asked the Supreme Court to direct the Blue Ribbon Committee to disclose the draft report. While the High Court has yet to make a decision on the petition, the lawyers prayed that the Supreme Court issue a temporary restraining order or a status quo anti-order that directed the Senate and the Senate Blue Ribbon Committee to preserve and to refrain from destroying, altering, canceling, or further revising all versions of the draft partial committee report on the flood control project investigation, including specifically the version bearing the original signatures of Senators Juan Miguel F. Soberi, Joseph Ejercito, and Sherwin Gatchalian, pending full resolution of this petition. Aceron has a pending ethics complaint. Okay, so yun. Magandang development po ito kasi parang nakakalimutan na. Sinasantabi na ang Blue Ribbon Committee report. Sabi noon ni Senator Lacson na for signature na daw. Na-revise na nila for signature niya. Ipirmahan daw ni Senator Lacson, Hontiveros, Pangilinan, sino pa. Mag-iisang buwan na mula nung nag-leak yung report na yun hanggang ngayon, wala silang maipakitang report. Baka wala pang nakapirma na 11. Kasi kailangan may pipirmang 11 na members para aakyat sa plenaryo para talakayin at ma-approve. Paano nila iakyat sa plenary na hindi mapirmahan? Narinig ko nga si Senator Marcoleta na ano na daw, parang naisasantabi-tabi na lang yung dahil pabago-bago. Hindi nila alam kung anong ilalagay nila sa report. Bakit? Dahil hindi nila alam kung sinong, I don't know, opinion ko lang ito kung sinong palulusutin, sinong pagtatakpan at hirap yung kalagayan na ganyan. Kung hindi sana nag-change ng Senate leadership, kung si Senator Marcoleta lang sana ang nagtuloy-tuloy na chairman, baka tapos na yung report na yan. Baka nandyan na yung mga kasong na isampa. Kaya lang, sabi nga ni Senator Marcoleta, the purpose kung bakit na nagkudita sa Senado is ang target nila yung Blue Ribbon chairmanship. Kailangang palitan nila ang Senate President para mapalitan din ang chairmanship ng Blue Ribbon. Kaya, nakakalungkot at nawala itong Senator Marcoleta na desidido na panagutin o i-uncover ang katotohanan, pinalitan ng isang Lacson na akala ko nung una okay siya. Dahil sa tagal na panahon, napakaganda po ang record ni Senator Lacson. Mula sa kanyang police service, yung kanyang pagiging senador, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ang ganda yung mga ginagawa niyang expose ng mga graft and corruption. Hanggang itong simula ng 20th Congress, 2 beses siyang nag-privilege speech, binubulgar niya, inimbestagahan mo na, din binulgar yung mga ginagawang kalukuhan ng mga kongresista at saka mga DPWH engineers. Ang ganda ng simula niya. Sayang lang, nagbago ang ihip ng hangin o direksyon ni Senator Lacson mula nung lumabas na nagtistigo si Orly Gutesa. Mula noon, wala na. Resign kunuhay, mamaya nagbalik na naman. And then mamaya, papatawag daw si Romualdez, nagpalabas siya ng 2 testigo na nakamaskara naman, na hearsay lang ang sinabi. Then after that, wala na, natigil na.
Pati na mismo si Congressman Edgar Erese, sabi niya, Idol, anong nangyari sa iyo? Parte ka ba ng cover up? Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Iglesia ni Cristo, sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga testigo ang ginikipit. Ito ang diin sa pahayag na binasa ni Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwil Sabala sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, kaugnay sa panibagong panawagan ng Iglesia ni Cristo laban sa umano'y malawakang katiwalian sa bansa. Sa nasabing mensahe, giniit ng Iglesia ni Cristo na mananatiling hindi matutuldukan ang mga aligasyon ng katiwalian, kabilang ang isyong may kinalaman sa umano'y halos 1 trilyong pisong pundo para sa flood control projects at iba pang proyektong pambayan. Ayon sa pahayag, sa halip na habulin ang mga sinasabing mastermind at sangkot sa paglustay ng pundo, ang mga naglalabas umano ng impormasyon at mga testigo ay nahaharap sa mga kaso at presyo. Ito ang sinabi, sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitistigo laban sa kanila ang mga kinakasuhan at ginigipit. Ilantad ang buong katotohanan, papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan. Yan po ang pahayag ni Brother Edwil Sabala. Okay. Binanggit din sa programa na patuloy ang paghihintay ng publiko sa resulta ng mga investigasyon at sa paninindigan ng mga kinakaukulang komite sa Senado. Iginiit sa pahayag na kung may mga bagong lumulutang na testimonya o ebidensya, dapat itong seryosuhin at hindi baliwalain o ilihis sa ibang isyu. Ito ang dagdag sa mensahe. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pundong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mamamayan. Sa huli, muling iginiit ng Iglesia ni Cristo ang panawagan na huwag ipagpaliban ang katarungan at tiyaking ang mga tunay na dapat managot ang siyang papanagutin at hindi ang mga nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon. Patuloy namang hinihintay ng publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga aligasyon. Wow! Salamat po mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Tingnan natin ang nag-react, 20,000 ang nag-react. 16,000 ang nag-like, 2,100 ang nag-care, 1,400 ang nag-love. Ibig sabihin, halos lahat pumapabor sa pahayag ng Iglesia ni Cristo. Basa tayo sa mga comments. Romy Valenzuela, we are under a mini martial law. Okay, silent martial law. Let's keep. Salamat at may social media. Kung wala ito, wala tayong kaalam-alam sa mga nangyari, gaya ginawa ng panahon ni Marcos Sr. at ibang naging presidente. Correct. News blackout Tingnan nyo, noong February 24, nilabas ang pasabog. Mga mainstream media, wala. Tahimik. Saka na lang sila nag-post, nagsalita, ang hina-highlight na nila ang mga paninira sa mga Brave 18. Ganon po ang ating mainstream media. At nakakatawa dahil sa revelasyon ng mga ex-Marines, Attorney Baligod, may 6 na malita daw ibinigay sa isang media operator sa may Timog, Quezon City. Ako, ang laki nun. Paldo-paldo. 6 na malita, more or less 50 million ang laman. Ganun ba yun? Malalaking malita ba yan? Kasi depende pala sa size ng maleta. Kaya wala na tayong maasahan sa mainstream media. Mabuti na lang may Net25 tayo. Mabuti na lang mayroon tayong Billionaire News Channel at saka SMNI. Yan. Meron pa rin tayo, Kaya lang yung mga malalaki, yung Big 3, kalimutan mo na yun. Wala na tayong asahan doon. Another comment. Alan Punsalan, dapat nga totoo man o hindi ang mga aligasyon, for delikadesa na lang sana mag-resign na sila. Ay wag tayong nawala na sa dictionary sa political landscape sa Pilipinas ang delikadesa. Kapit to ko, pakapalan ng muka. Hindi katulad sa ibang bansa, konting aligasyon lang, resign ka agad. Gilbert Dilayo, siyempre brother, para hindi mabulabog ang mga salarin, inuusig yung tumitistigo. Ruel Albero, baliktad na, mga kriminal ang lahat nasa gobyerno kaya kinakasuhan yung lumalaban sa ngalan ng katotohanan.
Julie Tirad, at the very most, we have the INC that speaks on behalf of us. We are very grateful that this religious group has more sense and compassion than the Roman Catholic. I'm not against the Roman Catholic, ha. Halos lahat ng mga kamag-anak ko, Roman Catholic, marami akong kaibigang mga pare at mga obispo. Kailang, tahimik ang leadership ng Roman Catholic pagdating sa corruption sa ating gobyerno ngayon. Ano lang sila? Maingay sila pagdating kay Tatay Digong natin, Duterte. Grabe, yung payag ng Cardinal David. Grabe, tinawag na tayong mga kulto. Clone o copycat tayo ni Tatay Digong na iniidolo natin yung kanyang pagiging violente, yung nanggugurgur siya na wala man lang masakit yung salita ni Cardinal David na yon. Kailang that's normal. We are part of democracy. Karapatan niya yon na magsabi. Kailang masakit na marinig sa isang kardinal na ganon. Ang tingin nila sa atin is iniidolo natin ang isang cult leader na si Tatay Digong. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Arclight News. Pahayag ito ni na Senator Lacson at Senator Marcoleta. Nagkatunggali na naman ang kanilang pananaw. So mainit na bayan ng mga chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay, nasa na yun? So ito, Marcoleta to Lacson. Taong bayan o mga pinagtatakpan mo? Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na hindi dapat baliwalain ng Senate Blue Ribbon Committee ang paglantad ng 18 kataong nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines at nananawagan siya sa masusing pagtalakay sa kanilang mga ibinunyag. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, kinwestiyon ng Senador ang direksyon ng kasalukuyang investigasyon at binigyan diin na mahalagang suriin ang mga lumitaw na ebidensya sa halip na umano'y maisantabi ang mga ito upang matiyak ang transparency at pananagutan. Ito yung mga pahayag. Unang nagsalita si Senator Lacson. Sabi niya, the timing, ICC confirmation of charges at EDSA 40th anniversary. So sa akin, mukhang mayroong political color, mukhang may destabilization na aspect. Makita nyo, may conclusion na sa kanyang mind. Siya ang chairman eh. Kung, sabal, hindi siya member ng Blue Ribbon, minority siya, wala, okay to. Sabal, parang lito-lapid lang siya na senador, okay yan. May opinion, kailan? Chairman ka ng committee na mag-iimbestiga sa mga alleged katiwalian at ang sinasabi ng 18 ex-Marines katiwalian, tapos meron ka na kaagad conclusion sa mind mo. Anong klaseng chairman ka? Kaya nga, si Attorney Guanzon, binanatan niya na si Lacson tungkol dito eh. Dapat huwag kang magsalita ng ganyan dahil chairman ka. Kaya ito, ang sabi naman ni Senator Marcoleta, na napakinggan ko mismo sa programa nila sa Net25, sa amin na, itong 18 ito, hindi mo papansinin? Kanino ka ba nagsisilbi? Ito ang mabigat. Real talk. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Aray, nako. Aray, nako. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan eh. Ibig sabihin, imbestigahan sana. So, may maaasahan pa ba tayo sa Blue Ribbon? To me, wala na. Mag-imbestiga man sila, ano na lang yun? Pakitang gilas na lang. Kasi nabuo na sa mind ng chairman, ito, destabilization ito. Ito, wala ito, wala ito. Paninira lang ito. Ganun eh. Tingnan natin sa mga comments. Marisa Sarmen, it should be Pinky out, Marcoleta in. Correct. Kaya lang, tingnan natin. Baka biglaang makutitan na naman sila eh. Angelo Magno, mas maganda, isa lang sa Blue Ribbon Committee yan para malaman kung totoo hindi ang pinagsasabi nila. Yun nga ang maganda kung may hearing. Example, si Gutesa. Mabuti nga na lang at naisingit ni Senator Marcoleta, surprise witness. Sige, pakinggan natin yun. Nagsalita. Matindi ang revelasyon. Wala siyang mga picture whatsoever. Salita lang niya. Kaya lang dahil nagsalita siya, na cross-examine siya ng mga senador, nasagot niya. Kaya ang taong bayan, nakabuo ng
Okay to. So ako, dahil naisalang sa hearing si Gutesa, I have made up my mind. It makes sense. Tama itong sinasabi nito. Dahil na hearing. Noong una, binaliwala ni Lacson, binaliwala ni Natolpo, sino pa yan? Wala. Nung nagsalita si Saldico, pinatutuhanan ni Saldico, totoo yung sinasabi ni Gutesa na may mga delivery ng malita. Nagsalita 18 Marines. Totoo yung sinasabi ni Gutesa, nagdi-deliver kami ng maleta. Mismo sa bahay ng presidente. 41 Forbes Park sa mansyon. Paway, Ilocos Norte, nag-deliver kami para sa presidente. And then, daming listahan. Sandro Marcos, Martin Romualdez, pati media, pati Trillanes, pati Soto, with pictures, with videos, detalyado. Tapos hindi iimbestigahan dahil daw lang parang wrong timing. Anyway, wala tayong magawa. Kung ayaw ni Senator Lacson na imbitahan, mag-agwanta na lang ta. O agwanta sa Bisaya, mag-utong. Mag-utong ka sa kaligot-got. Tawanan na lang natin. Kung ayaw niyang paimbestigahan, sana sagutin ni Senator Lacson yung tanong. Sino ang pinagsisilbihan mo? Taong bayan o yung mga pilit mong pinagtatakpan? Ang galing ng tanong na yun. Iba rin ang dating yung tanong ni Congressman Erese. Idol, Lacson! Idol kita! Kailangan nangyari. Ano ba? Party ka na rin ba ng cover up? Yan pinapasangin lang. Inaakusan na itong si Senator Lacson na may pinagtatakpan. Dahil ayaw imbestigahan. So magtiis na lang tayo, mga kababayan. Konting na lang yan. 2028. Sana manalo BP Sara maging presidente at kung sino yung vice president niya, baka itong si Marcoleta, diyan na lang tayo babawi. Diyan na lang natin mapapanagot ang mga magnanakaw sa kaban ng ating bayan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Attorney Guanzon kay Lacson, hindi ka pa nag-hearing, may PR ka na agad. PR parang public relations. Naglabas ng matinding reaksyon si dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may political color at destabilization aspect umano ang mga lumulutang na aligasyon. Sa kanyang social media post, diretsahang kwestiyon ni Guanzon ang naging tindig ng senador. Lalo't ito ang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng mga investigasyon hinggil sa korupsyon sa gobyerno. Hindi ka pa nga nag-hearing, may PR ka na agad, Mariko. Bakit niya tinawag na Mari? Ano ba yan? Torne, lalaki man yan. Di ba dapat pari ko? Bakit Mari? Dagdag pa niya. Hindi ba dapat iniiwasan mo magbigay ng ganitong pahayag? O nga, lalo na't ikaw ang chairman ng Blue Ribbon na nag-iimbestiga ng korupsyon sa gobyerno. Paano makakasiguro ang publiko na magiging patas ka at di bias kung mahiring ninyo yan, wala pa nga may ganito nang sinasabi ni Mako? Agree ako dito kay Attorney Guanzon. Mamaya na ako mag-comment. Ang pahayag na ito ni Guanzon ay tugon sa naunang sinabi ni Lacson kaugnay sa aligasyon na $2 million na ibinigay umano kay Trillanes para sa ICC investigators. Ito ang pahayag ni Lacson. Ang pinoproject doon napaka-corrupt ng ICC. Nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sa akin, mukhang not just my political color, mukhang may destabilization aspect. Lumabas ang isyu sa gitna ng kontrobersyang kinakasangkutan ng ilang opisyal at personalidad matapos madawit sa inihaing affidavit ng 18 dating sundalo na nagtrabaho sa ilalim ni Saldico. Ay, nako. Anyway, wala tayong magawa. Yan ang style ni Senator Lacson. Nasasayangan ako sa kanya. Sayang, bakit ka ba nagkaganyan? Ang taas-taas ng paningin ko, respeto ko kay Senator Lacson, yung bilang PMAR, courage, loyalty, integrity, nasa kanya na. Yung servisyo niya as police officer, pagiging PNP chief niya, saludo ako. Yung unang mga termino niya nga senador, talagang ayaw niyang tumanggap ng pork barrel. Then, nung election ng 2022, sabi ko, kung walang Marcos na kandidato, Lacson ang aking pipiliin. Gusto ko talaga siya.
Kaya lang, ito na, nung naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee, wala na. Naglaho na ang aking, mula nung lumabas si Orly Gutesa, nag-testify, imbes na pursue the lead. Ganon sinasabi niya, we will go where the evidence leads. Tama naman. Kaya lang, nung nagsalita si Gutesa, imbes na ipursu niya yung lead ng Gutesa, wala. Pinagdudahan niya ang kredibilidad ni Gutesa kung ano-anong ginagawa. Hanggang nung nawala si Gutesa, hinahanap. Sayang si Gutesa, sabi niya, wala tayong matinding ebidensya laban kay Martin Romualdez. Wala na, nagbago na. Pati nga si Congressman Edgar Erese. Iba na ang ano ba, idol? Idol, Senator Lacson. What happened? Anong nangyari? Kasama ka na rin ba sa cover up? Ang galing talaga, bilib ako sa tapang nitong si Congressman Guerrerese. Naniniwala siya na itong Blue Ribbon Committee is doing a cover-up. And then, marami na rin ang ganon ang paniniwala. Mayroon silang pinagtatakpan. Kaya ito, nung sumabog yung testimony ng 18 Marines, bigla akong nadismaya nung sabi niya, may destabilization effort. Sa opinion ko lang yan, whether right or wrong, that's my opinion, destabilization ito. Okay lang sana kung ordinaryo lang siyang senador, opinion niya, kaya lang, hindi niya inaalala na chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Kaya tama itong sinasabi ni Attorney Guanzon na dapat huwag siyang magsalita ng ganyan. Kung may ganyan man siyang paningin, wala tayong magagawa. Kaya lang, huwag niyang sabihin sa publiko kagad. Dahil sa sinasabi niyang ganyan, kahit ano mang gawin niya, wala na. Kung ako, wala na akong tiwala sa gagawin niya. Sabi niya, sinusuri na daw nila ang mga joint affidavit ng 18 Marines. Kahit suriin mo pa yun, nabuo na, may bias na sa kanyang mind na destabilization. Ay, nako. Ano nang nangyari sa ating bansa? Okay, basa tayo sa mga comments. Akse Pida, napahanga mo na naman ako, Attorney Guanzon. Sayang, wala na si Senator Miriam Defensor Santiago. Pareho talaga kayo ng tapang. Yon, Daimi, paano magiging patas kung isa siya sa mga nakaperol? Nagtatanong lang naman. Danilo Nebrea, hindi pa nag-umpisang hearing, may conclusion na agad ang chairman. Bakit pagdating kay Ngagba, ang usapan, pinangungunan kagad ni Pinsky? Lins Hataw, ginawa talaga siyang chairman dyan para protektahan at pagtakpan ang mga mastermind. Period. Priscilla Santiago, pinakamalaking malita kay Ping, ang bilis lagi ng conclusion. Di ba? May nilabas na picture ba yun o video? Nakasakay siya sa helicopter ni Saldico? Anong ibig sabihin nun? I don't know, nagtatanong lang. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiningat comment tungkol sa video na ito, comment nyo na yun sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung gustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ito. Thank you so much po.